JP, nagbabalik ang may kakwento-kwentang chika na ang tagal nating na-abandon. Charing. Parang kailan yung last? Tagal na, no? Ang tagal na. So, para sa mga ka-MS na nandito lang para sa kanalan, charing. Gumawa kami ng segment para pag-usapan yung mga bagay na kailangan din nating malaman aside from pop culture, aside from shooting and taping memes, aside from kabaklaan, ganyan. Mga love problems, Oo, mga so, best friend na in love sa best friend. Tama na muna yun. correct. So, once in a while, we talk about pressing issues, charing. Which is best friends falling in love with best friends. Kabaklaan. Kabaklaan. So, ngayon, meron tayong, kasi nga, actually, very, feeling ko, medyo late na. Pero, better late than pregnant. Better late than never. So, naghanap kami ng Yan ba ang motto mo, te? Dahil nga, kakatapos lang ng elections, ilang weeks ago, parang 2 weeks ago, 3 weeks ago, at meron ng 12 days na yung ago. mga, Kasi May 24 ngayon Oo. eh. Correct. Oo. Okay. So, na-proclaim na yung mga senators, sa mga local government, Party list, list, yes. yan. Na meron pang issue dun sa party list na may isang hindi na nabinbin ang kanyang proklamasyon. Nagsishadean pa yung proklamasyon. Nagsishadean pa yung dalawang party list eh. Parang, sige, tuloy niyo yan. Oo, 'di ba? So, nag-invite kami ng isang guest na makakapagbigay ng mas insight kaysa puro kami chika dito. Mas insightful. True. Ang ating guest for today, ang beat niya talaga elections. Even before sa ABS-CBN, kanina nagchikahan kami ni Edson. Ang last niya na beat, ang last na assignment ay the 2022 elections. Pero ngayon, siya ay Chief Elections Analyst ng TV5. Actually, mutuals kami sa So, makabilang bakod. Yes. Mutuals kami Since COVID time. Yeah. Oh, yun. Okay. Sige, pakilala muna tayo. Pero mag-hi muna tayo sa ating mga guests for today. Actually, lagi kami, Edson, na night effect. Mga 8 p.m. onwards kami usually nagre-recording. Pero today, 1 p.m. on a Saturday. So, thank you sa mga VVIPs natin. Tayo ay 51,000 dito sa Zoom. 95,000. Hello sa mga VVIPs, if you want to be part of our live recordings. Like today, especially pag may guest at pwede kayong mag-send ng mga questions habang nandito sa chat. Punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And subscribe to be a VVIP and get all the perks that comes with it. Like, kapag may live recordings kami sa Basta Cafe, kayo yung unang makakabili ng tickets. And part of your subscription will also go to our beneficiary of the month. But for this year and for the latter part of last year, may kwentang scholars yung beneficiary. So, hindi pa kami nakakapili ng buong classroom ni JP. Pero part of your subscription will go to that. The rehabilitation of the classroom, isang public school classroom. Ayun. Okay, go. True. Ako si JP at naniniwala ako na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Based dun sa voter turnout. Nakausap ko actually si Edson. Sabi niya wala pang data to show actually kung ilan yung mga youth, Gen Z, and millennials na bumoto. Tama ba? Yes, wala pa. Yes. Yung mga lumalabas, mga lang siya, parang registered voter. Yes, yung registered voters. Pero yung actual Yeah. na bumoto, hindi pa lumalabas. Although from the Parang sa registered data voters, privacy, kung no? kukunin natin. Yes, oo. Kasi hindi natin pwede makita sino binoto rin nila. At definitely, hindi natin makita kung paano sila bumoto. So, yun yung Pero based from the registered voters, marami na tayong malalaman pa lang sa data. Totoo. Yeah. Tapos sabi wala Sa na registered kasi voters, nag-exit pinakamarami polls. yung millennials eh. Yes, wala pa nag-exit polls. Pero sa registered voters, tama ka no, JP, pinakamarami yung millennials. Nasa, 34%. So, ibig sabihin, sa bawat tatlong botante, isa doon millennials. So, pag sinama pa natin yung Gen Z, na nasa 27%, nasa 61% na. So, 3 out of 5 are Gen Z and millennials. So, doon pa lang. Wow. And alam natin, syempre, mas engaged ang kabataan. Talagang they really would go out and vote.
And under that assumption, napakarami talaga ng Gen Z at millennials. Lovely. Okay, so ako naman. Ako si Tonette at natutuwa ako na landslide ang victory ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Pasig represent. Okay, ang guest naman natin ang magpapakilala, ang debut niya sa Ang Walang Kwentang Podcast. So, ako si Edson at ito nga yung debut ko no, sa Ang Walang Kwentang Podcast. Pero naalala ko, direct to net before pa, no, since the pandemic, talagang gusto na nating pag-usapan nung time na yun, nung COVID, the trends. Pero finally, natuloy din tayo ngayon. I'm very honored and very happy to be here. At pag-usapan nga yung nangyaring election kasi talagang ang daming lumabas na very interesting insights from the election and very happy to share some of the data and some of the analysis. But at the same time, talagang napakasaya ko na nalaman ko na meron kayong kasi ako in terms of public service, that's really my core, trying to help inform the Filipino audience. Pero yung podcast niyo, meron pa kayong program for classrooms for the youth, no? So talagang very happy to be part of it. Gusto ko sa namin maging santo eh. Charing. Next na Santo Fam. Thank you. Connected yan sa sinabi ni JP dun sa Hali. kabataan ng pag-asa ng bayan. Diba? Totoo, Yes, totoo tama, yan. tama. Yung education, yung kapag naayos natin talaga yung edukasyon, ang daming Yung system. daming true. pwedeng umayos. Kaso nga lang, parang hindi priority yung education kasi kapag nabigyan ng priority yon, magiging mas matalino bumoto ang mga kabataan, baka hindi na sila iboto. Totoo. Tumalino na yung mga Mm-mm. kabataan. Charing. Mapapa-close the schools now. Totoo, Diyos ko. Yan. At ito ang Walang Walang Kwentang kwentang podcast. presents Ang Ang may kakwenta-kwentang kakwenta-kwentang chika. Okay, sige. Ang unang question ko ay, ano yung mga significant na statistics na important na malaman natin in terms of how the Filipinos voted? Kasi ang ganda nung insight kanina na 60% ay Gen Z. 61. 61% Gen Z at millennials. Ang bilis no from 2022, paano nag-change from 2022 to 2025? Bilang ang daming bagong voters from the Gen Z. Kasama sa bagong voters si Diskaya. Oo, first time voter. I'm so proud of her. Oo. Pag-asa ng bayan. Kasama. Nakakaloka. Correct. Simulan ko sa point ni Direct Tonet, no? So yung Gen Z, actually, nung 2022, nasa 13 million voters lang sila. Pero ngayong 2025, 13 imagine, lang. nasa 13 million lang. So imagine ngayong Ang laki. 2025, Okay. biglang naging 18 million. So 5 million yung nadagdag in just one election cycle. 5 million na boto, di ba? Sa senators, nakita natin. Si Amy Marcos was at the 12th spot, siya yung 13 million. Isipin mo, 5 million yung nadagdag na boto ng Gen Z. And then, so yun yung key data point na pinag-uusapan nga natin kanina. It's very important in terms of yung demographics nga. No? So yung Gen Z, nasa 18 million, so that's 27%. At yung millennials, nasa 23 million. So, that's 34%. No? So, nasa 61% na yung dalawang groups na yun. And then, I also want to talk about in terms of yung very important statistics, saan ba nang gagaling yung mga boto? Kasi pinag-usapan na natin sino yung mga bumoboto. This is Gen Z millennials, 60%. Pero pag pinag-usapan naman natin, saan ba nang gagaling ang mga boto? In terms of where these areas are, ang number one, pinakamaraming botante, yung Calabarzon or Region 4A na merong 9.7 million voters. So, halos 10 million votes sa Calabarzon pa lang. So, pinag-uusapan natin dyan yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. So, yan 5 probinsyang yan, no? So, ibig sabihin, kung maganda yung performance mo dito sa region na to, posibleng malaking chances na makapasok ka sa Magic 12. So, pumapangalawa dyan yung Central Luzon. Ang Central Luzon naman, merong 7.7 million voters. And then, third place is NCR, Metro Manila. Meron tayong 7.6 million voters. So, itong tatlong rehiyon na to, pag pinagsama-sama natin sila, nasa 25 million voters na. So, ibig sabihin, nasa halos 36%. No? Kasi yung total registered voters natin, nasa 68 million So, itong tatlong rehiyon na to, nasa 36%. Ibig sabihin, sa bawat tatlong botante, lagpas isa. Nandyan sa tatlong rehiyon na yan. So, ano ba tapos meron tayong tinatawag kasi na Lingayen-Lucena Corridor.
Ito yun from Pangasinan to Central Luzon to NCR and then Calabarzon. Yun yung pinaglalabanan kada eleksyon. Yan, Lingayen, Lucena corridor na yan. So, ito yung tatlong rehiyon na sinabi ko kanina plus Pangasinan. Yung Pangasinan, meron siyang 2.1 million voters. So again, kanina 36% na yung tatlong regions na yan. Pag sinama pa natin yung Pangasinan, nasa 40% na. So ibig sabihin, yan Lingayen Lucena corridor na yan, very crucial from a numbers perspective. Kasi 40% ng botante nandyan sa Lingayen Lucena corridor. Now, bigyan natin ng example kung ano yung naging epekto nito. Sino ba ang nag-number 1 sa Lingayen Lucena corridor? It was Bam Aquino. Si Bam Aquino, dyan sa Lingayen Lucena corridor na yan, nakakuha ng 10 million votes. Dyan pa lang sa corridor na yan. So, ganun kalaki yung importansya nitong Lingayen Lucena corridor na. Ang isang na basa kong statistics ay si Bam Aquino was actually number 1 in 10 out of 12 vote-rich provinces. So, kung number 1 siya doon sa 10 out of 12, saan ang galing yung mga boto ni Bongo? Kung bakit siya yung naging number 1. So, discuss lang natin yung 10 out of the 12 provinces, no? So, tama ka dyan, no, Directonet. Talagang i-run down ko lang mabilisan. Pinakamaraming vote-rich, pinakamaraming botante na probinsya sa Pilipinas, Cebu, with 3.4 million voters. So, pumapangalawa, Cavite, with 2.4 million. So, medyo may 1 million gap between 1 and 2. Tapos sumusod dyan, Cavite, Bulacan, Pangasinan, Laguna, Negros Occidental, yung numbers 2 to number 6, lahat yan may 2 million voters each. So, medyo malaki na, no? And then 7 is Batangas, Pampanga, Rizal, Iloilo. And then Nueva Ecija, Quezon. So, lahat ng yan ay more than 1.5 million registered voters each. So, napakarami. So, si Bam, nag-number 1 sa 12 provinces yan, except for Cebu, which is the number 1 vote-rich province. So sa Cebu and then sa Pampanga. Sa Pampanga, ang nag-number 1 is si Lito Lapid kasi baluarte niya yung Pampanga. Yes. Pero close number 2 si Bam. So to answer your question, no, Directonet, number 1 sa Cebu was Bongo. And ang Cebu, nakita natin, napakalaking pagbabago yung nangyari sa 2025. First, natalo si Gwen Garcia. Si Gwen Garcia yung incumbent governor. At napakatagal, dynasty na sila dyan, di ba? Talagang hawak niya ang Cebu. And ang ginawa ni Gwen Garcia, sinuportahan niya yung slate ni BBM, itong alyansa nga, at si Kiko Pangilinan. Pero ang nangyari sa botohan sa Cebu, it was PDP laban, yung mga kaalyado ni former President Duterte. Sila yung nag-dominate sa Cebu. Bongo was number 1, ang daming botong nakuha dyan ni Bato de la Rosa, ni Rodante Marcoleta, plus all their other allies. They did really well sa Cebu at yun nga yung isa sa mga rason kung bakit nag-number 1 si Bongo. And then of course, Mindanao. Sobrang solid ng Mindanao vote for Bongo. He was able to get almost 9 million, more than 9 million votes sa Mindanao alone. And then to your question, Directonet, number 1 nga si Bam Aquino dito sa Lingayen Lucena corridor na very crucial at nandito nga karamihan ng vote-rich provinces Yung Cavite nandyan, Bulacan nandyan, Pangasinan, Laguna. But who was number 2? Number 2 sa Lingayen Lucena corridor was Bongo. Siya pa rin. Siya pa rin yung number 2. Plus, nakuha niya yung Cebu, nakuha niya yung Mindanao, sa Cebu and sa Mindanao, medyo mas mababa yung botong nakuha ni Bam. So, yun yung naging difference. So, sa NCR, sa Metro Manila, number 1 si Bam, per number 2 si Bongo. Sa Calabarzon, pinakamaraming botante, no? Itong Region 4A, number 1 si Bam, per number 2 si Bongo. So nakadikit lang si Bongo kay Bam sa mga key areas na to. Pero sa Mindanao, na solid ang nakuhang boto ni Bongo plus sa Cebu, medyo malayo in difference sila ni Bam. Actually, yung yung nagulat ako dun sa turnout nung sa top 12, yung kay Marcoleta, parang nakapasok siya. Pero dahil sa slate no ng PDP laban. Sa alay. So si Marcoleta naman binuhat din ng Mindanao. So siya yung pangatlong nakakuha ng pangatlong pinakamaraming boto sa Mindanao. Halos sa more than 5 million votes ang nakuha ni Marcoleta in Mindanao alone. So it was Bongo number 1 with 9 million. And then Bato was around 8 million, mga ganun. And then Marcoleta with 5 million. So, ang daming boto nun. Si Marcoleta nung 2022, nung tumakbo siyang senador, nasa 3 million total votes lang siya. Total na yun. Pero ngayon, sa Mindanao pa lang, nasa 5 million na yung nakuha niya. Tapos sa NCR, pasok din si Marcoleta sa top 12. So, he was 11th sa NCR. Tapos sa Cebu,
maganda din performance si Marcoleta dun. He was number 4. So talagang yung mga PDP laban bets, nakuha yung Mindanao, nakuha yung Cebu, na talagang vote-rich, number 1 vote-rich province. At again, ito nga, ang laking pagbabago yung mangyari sa Cebu dahil lang nanalong governor dyan yung kaalyado ni Sara Duterte, si Pambari 4. So, nagkakaroon ng Duterte base talaga sa Cebu ngayon. But the turnout dito nga sa election, sa 2025 elections. Isa pang question ko dun sa kay Bam Aquino. Mamaya na yung tungkol sa survey. Kasi si Bam, syempre, alam natin na ang nagdala doon, karamihan ang nagdala doon, yung kakamping wave, di ba? Yes. From Lenny. Pero si Lenny kasi, nung tumakbo siya ng 2022, got 15 million votes. Tama ba? Yes. 15 million Tama. votes. Pero si Bam, ang nakuha niya ngayon ay 20 million votes. 20 million plus votes. Saan ang galing yung Saan ang galing yung additional 5 million votes na hindi nakuha ni Kiko Pangilinan? Bakit meron Yes. siyang extra 5 million? Actually, si Risa Ontiveros, nung tumakbo siyang senador noong 2022, nasa 15 million lang din. So, 15 million si Senator Risa, 15 million ngayon si Senator Kiko, may additional nga na 5 million si Bam na nakakuha ng 20 million. No? So, kumbaga, magandang baseline talaga ito for the Liberal Party or the mga kakamping. Talagang 15 million yung kanilang base, yung nakikita natin. Pero kung titingnan natin yung heat map ni Bam Aquino compared to Risa and Kiko, mas marami siyang napanalunan ng mga probinsya sa Mindanao. So that's number 1. Sa Mindanao, meron siyang mga areas, mga probinsyang napanalunan na hindi rin niya napanalunan noong 2019. So 2019 tumakbo siya and he lost noong 2019 elections. Actually, juicy. Charing. So actually, ang interesting kay Senator Bam Aquino is that noong 2019 elections, pag tatanggalin natin ng Mindanao votes, tatanggalin natin lahat ng boto sa Mindanao, number 9 siya eh. So pasok siya sa Magic 12. Pero nung pumasok yung Mindanao vote, doon siya naging number 14. Kasi ibig sabihin, kakaunti yung suporta na nakuha niya sa Mindanao. Pero ngayon, itong election, nakita natin, kahit na solid yung Mindanao for the 12 candidates ni Duterte allies, kasi isama na natin dyan si Camille Villar at si Amy Marcos na dinala ni Vice President Sara Duterte. So 12 yan. Pero number 14 si Bam sa Mindanao. So ibig sabihin, kahit na wala siya sa Magic 12, pero sa Mindanao, nakakuha pa rin siya ng halos around 2.4 million votes. So marami pa rin yun. Marami pa rin boto yun sa Mindanao, no? So we're talking about sa Lingayen-Lucena corridor, naka 10 million na siya. If you add the 2.5 million, nasa 12.5 na siya. Halos pasok na sa Magic 12. Yung palang dalawa, no? So that's one. Nakakuha siya ng probinsya sa Mindanao, napanalunan niya yan. Wait lang, question. Sige. Sir. Question. Bakit siya nakakuha ng ganun kalaking boto sa Mindanao, knowing na sobrang niyang dikit kay Leni Robredo na hindi nanalo sa Mindanao noong 2022? As campaign manager, syempre everyone knows campaign manager ni Ma'am Leni si Bam Aquino noong 2022. What changed? Actually, dyan na pumapasok yung on-ground na talagang nilakad yan ni Bam. On-ground, the supporters, nakipag-alyansa sa mga governors for their support. Kasi ang Mindanao, ever since, especially some other areas dun, no, command vote yan eh. Yan yung mga nagbibigay ng mga sample ballots. Tapos ito yung iboboto yung mga kandidato. So maraming mga sample ballots din tayong nakita na hindi na-capture ng survey na nandun si Bam. So may mga suporta siyang nakuha sa mga governors din. No? Yun yung mga, kasi yes, sa LGU. So talagang trinabaho behind the scenes yan. So that's kudos to the strategy din ng campaign team. Pero dyan natin pag-uusapan yung difference ng dalawang klaseng boto. Yung number 1 na pinag-uusapan natin ay yung market vote. No? Ang ibig sabihin ng market vote, ito yung mga areas katulad ng Metro Manila na talagang napakataas ng media penetration, highly urbanized, mataas ang internet connection dito, nandiyan TV, radyo, nandiyan ang nagpapaingay ang mga kandidato. So, kumbaga, mas may choice ang mga tao kung sinong iboboto nila dito sa urban areas. Yan ang tinatawag na market vote. Versus yung tinatawag naman natin na command vote, o ito yung by the word itself, to command, inuutos. Ito iboboto nyo. Ito yung mga blocks talaga, yung mga strongholds, yung mga political bases na talagang meron ng sample ballots. Ito yung solid na iboboto natin. No? So sa Mindanao, talagang alam natin, very solid to.
Pero may command votes na nag-deliver dyan for Bam Aquino na hindi na-capture din ng surveys. Mm. Kasi So yung surveys, ay, usually market votes yan eh. Kino-capture mo mm, yung sentiments ng market votes. Ikaw, sino ba iboboto mo sa 12 na senador? So yan oo. yun, ano. Parang nagkaroon kaya ng effect din kung bakit gano'n kalaki yung votes nung kay Senator Bam. Yung nagkaroon ng feud yung dalawang strong parties, Families. yung Duterte tsaka mga Marcos. Mm. Well, definitely, no? Kasi kung mapapansin ninyo sa sinusuportahan ng una Duterte diyan eh, 'di ba? 10 lang. Mm. Eh ang mga Pilipino, usually, 10 lang. Sino iboboto kung 11 or 12? So posibleng naisip lang na, sige, si Bam na lang ilalagay ko. Mas safe siya na Mm. bet at wala namang bahid ng korupsyon, 'di ba? May good track record. At saka, ewan ko, for some reason, pwedeng, kaaway ni Aquino at saka Marcos, magkaaway yan. Ilagay natin si Bam. Diba? Posible yon, di Mm. ba? Sa kabilang side naman, posible rin na yung alyansa, di ba? Nawala si Camille, nawala si Aimee, so bakante rin, 10 lang. Posibleng, lagay natin dito si Bam, si mga supporters ni Pangulong Marcos, lagay natin si Bam kasi alam natin, Liberal Party at ang Duterte magkaaway yan. So, lagay natin dito si Bam. So, posibleng may ganung spillover effect no? Pero, based on the data, ang interesting talaga, if you would look at Ilocos Norte, yung solid North, Ilocos Norte, syempre number 1 dyan si Aimee Marcos. Pero si Bam Aquino nasa top 5 siya sa Ilocos. Mm. So, that's very interesting, di ba? Kasi, ano yan Mm. eh, baluarte ng mga Marcos yan. Pero si Totoo. Aquino, si Bam, did well. At, Mm. again, ituhog lang natin yung tanong ni Directorate kanina, na sabi nga niya na, ano ba yung difference ni Bam tsaka ni Risa before, no? At si Kiko. Ang difference, nakakuha ng mga probinsya sa Norte, si Bam, na hindi nakuha ni Risa noong Noong 2022. 2022. Oo. Yan yung dynamics na nagbago ngayong 2025 sa landscape in terms of BAM. Kasi ang baluarte talaga ng Liberal Party, we expect them to do well sa Bicol, baluarte ni Vice President Robredo, at sa Western Visayas. So, yan yung mga baluarte nila. Pero nakuha ni BAM yung Lingayen-Lucena Corridor at nakakuha siya ng boto sa Norte. Actually, napakaraming probinsya nakuha ni BAM sa North. Sobrang dami. Mm. Abra lang hindi siya nakapasok sa top 12. All the other provinces sa Norte, pasok siya sa top 12. At nakakuha pa siya, yun nga, yung mga probinsya sa Mindanao, di ba? Top 12 ng Mindanao is the Duterte 12, di ba? Or number 14 si Bame. So, he had a respectable showing pa rin sa Mindanao. Yun nga ang rason. Galing. Mm. Ang galing. Parang naka-benefit talaga si Senator Bam doon sa, I think, dahil nga hindi siya part ng slate. So parang ang dali niyang isingit, silang dalawa ni Yes. Kiko. Parang Kiko Bam, parang pag may kulang kang dalawa, pag may kulang kang isa, ang daling isingit kasi nga hindi sila part ng Kahit any na anong of the party. two. Oo. Oo, ng kahit Yes. anong party. Ang daling recall. Tapos Tama. naka-benefit siya nung awayan, 'di ba? Ang bongga. Yes. Sino mag-aakala na si Bam Aquino ang magbe-benefit ng awayan ng dating Unity team. Actually, yung mood ng karamihan, ako, kunyari, pagka nawawala ng hope, ganyan. Kasi nga dahil sa surveys, yung mainstream surveys, which is SWS, Pulse Asia, hindi talaga pasok si Kiko tsaka si Bam Yes. sa surveys. Oo, sobrang As in, weird no, no? So, tsaka ang layo, hindi man lang 11 to Oo. 13 or 10 to parang talaga sila 14, 15, ganyan. So, bakit biglang nung eleksyon na, biglang number 2, biglang number 5, hindi man lang pinakaba. Hindi sila nagpakaba. As in, unang wave ng results, sitting Number 2 pretty agad. sila. Oo, sitting pretty. Wala Oo, nang kaba. ang kinakabahan nun si Camille Villar, si Aimee Marcos, Si Aimee Marcos, Oo. Tulfo, Lito Ben Lapid. Tulfo, Oo, Lapid. Lapid. Binay, Olito Lapid, Benner Abalos. Sila yung kabado kapit na kapit Ang yari po. So, yun nga, no? Talagang nakita natin, tatlo silang nag-overperform sa relative to their surveys. Pagkalabas, Bam, number 2. Kiko, number 5. And then we saw Marcoleta, number 8 initially. So, umakyat siya to number 6 ng final numbers. Tapos nakita natin, tama ka, no, Director Net, si Ben Tulfo, na talagang consistently pasok. Hindi nga siya palagi siyang top 6 top 5 si Ben Tulfo, no? Pero, number 13, interestingly, no? So nakakagulat 'yon. And then 14 was Bong Revilla, 15 was Abby Binay.
So yung 13, 14, 15, si Bong Revilla nagna-number 2 pa yan nung unang initial surveys eh. And then Totoo, si Abby nakakaba yun, my goodness. and then si Abby Binay, talagang consistent. Ano naman eh, hindi naman siya number 12 eh, nasa 8, 9 nga yan eh. So medyo relatively safe, no? Pero nagulat tayo na ganun yung kinalabasan. And tama kayo, talagang sitting pretty pa si Bam and si Kiko. I think dito pumapasok yung na-mention ko kanina na yung market votes, na-capture ng surveys. Pero yung command votes, yung on the ground, yung talagang sample ballots na kumakalat, talagang nakita natin ang daming sample ballots from the governors, from the LGUs, from the mayors, talagang kasama si Bam. So talagang these alliances, these partnerships na dinevelop, na talagang nakipag-usap siya sa mga local leaders. I think dito nagbunga yung 2022, campaign manager siya ni Vice President Robredo. Nakita niya sino ba yung nakapag, On ground. kahit paano may on ground, nakapag-build ng connections on Experience ground. niya. Oo. Yes, alam niya saan yung areas na kailangan niya. Kasi alam na niya, baluarte nila Bicol, baluarte nila ang Western Visayas. He would do well in the Lingayen Lucena corridor. So saan pa siya kailangan magtrabaho to get the additional votes, to give that buffer para hindi lang siya nasa 12, di ba? So kaya nakita natin, unexpectedly, ang ganda ng performance niya sa Norte, sa Mindanao, ang daming probinsya yung napanalunan. Especially ako personally, Ilocos Norte, he was number 6. No? Baluarte ng mga Marcoses yan para siya Grabe. makapasok doon. Oo, ang laki Kapag nun. yung Solid North, no, as a whole, di ba yung Solid North, hindi lang siya Ilocos kasama dyan yung Cagayan Valley, kasama dyan yung Cordilleras. Vamos in the top 5 nung Solid North na tinatawag. At isa pa, no, in some of the areas dito sa Mindanao, yung mga provinces dyan na hindi naman niya nakuha noong 2019 at hindi rin nakuha ni VP Robredo noong 2022, napanalunan niya, pasok siya sa Magic 12. So, these are some of the factors talaga no, na nakatulong kay Bam. And ako kasi, nakita ko din si Bam, talaga may momentum siya going to the final stretch And then si Kiko naman Kiko Panya was saying, the most crucial part ng kampanya niya, yung last 7 days, na hindi na-capture ng surveys. Diyan pumasok yung mga endorsements ng local government kay Kiko Pangilinan So these are very helpful na hindi na-capture ng surveys. Kasi sabi nga natin, ang surveys, it's just a snapshot in time. So na-capture niya per certain moment, pero after that, hindi na na-capture, no? I think also one of the factors is, posibleng kailangan din i-review ng survey firms yung representative sample nila. Kasi yung na-mention natin kanina, 13 million Gen Z voters in 2022, nadagdagan ng 5 million to 18 million in 2025. So, nakapag-adjust ba yung mga survey firms to that? Were they able to interview more Gen Z voters? So, yan yung mga kailangan din nilang i-review sa kanilang mga methodology. Parang yun nangyayari dun sa mga surveys, mga polls, ganyan. Parang feeling ko pampakaba talaga siya dun sa mga tumatakbo, dun sa campaign team, na parang kapag nakita mo si Bong Revilla number 2, anong pwede nating gawin? Tsaka mind Nakakaba yun. conditioning. Mind conditioning yung, din, oo. Yes. Pero, di ba, Sir Edson, merong dalawang survey firms na nakatama na number 2 si Bam Aquino. Pero they're not the mainstream surveys. And may isa akong nabasa yung to add to what you said. Yun yung methodology nung ibang survey firms ay syempre bahay-bahay yun. Pero hindi nakaka-capture nung sa bahay-bahay yung mga youth na nasa school or yung mga youth na nag-work kasi nga sa bahay yung surveys. So, merong something about the methodology kaya nag-iba. Pero, very interesting kasi parang ngayon lang yata nangyari in a long time na kung ano yung sinabi ng mainstream surveys, sobrang layo. As Hindi yun yung kinalabasan. Hindi yun yung kinalabasan. So, baka ang next Historically, Go, like yung Pulse Asia nung 2022 senatorial surveys, 11 na tamaan nila sa 12. So dun sa dulo lang sila nagkamali. So they had Jojo Binay, Magic 12, Percy Joel Villanueva yung nakapasok. Noong 2019, ganun din, 11 out of 12 nakuha nila. They had si Francis Tolentino, yung wala sa Magic 12 noon, pero nakapasok siya sa final sa election 2019. So historically, halos islang yun mali sa Pulse Asia. SWS naman noong 2022,
kumpleto. All 12 dun sa final survey Natama nila, nila. natamaan nila, no? So, I guess, may kumpiyansa rin na talagang batting average na mataas. So, maybe they didn't really change much of the, Yeah. without True. taking into account yung, no, yung changes sa dynamics nga ng itong ang Gen Z na talagang, hindi naniniwala siguro sa survey. So, parang, ang baba ng we're supporting this candidate, napakababa. So, we'll really go out and vote. And nakita nila na talagang may impact pala yung youth vote, no? And I'm very happy na pag nakita na we have a more engaged electorate, kasi itong turnout sa 2025 midterm elections was at 82%. Usually, kapag midterm elections, nasa 70% lang ang turnout. Napakababa pag midterm. Pag presidential, Oo. nag-80% and up. Pero pag midterm, nung before, nasa 76, nung 2019 was at 76%, 2013 was at 77%. So it's always below 80. Pero ngayon, 82%. The highest in the history of a midterm election sa Pilipinas. So ibig sabihin, Wow. very engaged na talagang makilahok at makialam ang mga tao this time for 2025, and that bodes well for the electorate in 2028, no, na talagang alam natin very much involved at engaged at empowered ang ating mga botante na talagang gusto nilang makakreate talaga ng impact. Ang mga taga Metro Manila, ang pinakatamad lumabas para boboto. Kailangan, meron kang plataforma. Hindi Yes. pwedeng sumasayaw ka lang ng budots, di ba? Finally. In a way, medyo nakikita natin na nagbabago yung trend. Dati kasi sinasabi, pag artista ka,